ayan na mga kababayan, ayan na. Kumalampag na si VP Sara Duterte dito sa another hakbang na naman ng mga bangag mga kababayan para gipitin sila. Di ba inyong napapansin mga kababayan? Ngayon, ang kanilang binibira ay si Bongo naman. Ang sabi ni VP Sara Duterte mga kababayan, isa lang itong hakbang para gipitin silang mga Duterte at ultimately, siya ang matatamaan mga kababayan. Dahil napapabalita mga kababayan, napapabalita ha, na sa 2028, ang matinding tambalan mga kababayan is Sara Duterte, Bongo. Sara Bong. This time mga kababayan, hindi na bong-bong ngag-ngag, kundi Bongo na mga kababayan. Kaya naman. Ngayon pa lang mga kababayan, natiktikan na ng mga bangagan at sinisiraan na si Senator Bongo mga kababayan. Para harangan, ang posibleng nitong pagtakbo bilang katandem ni VP Sara Duterte. Dahil alam naman natin ang sistema dito mga kababayan, wala na silang pambato na pantapat kay VP Sara Duterte. Kaya ang kanilang plan B, plan C, plan D at ano pang mga plan mga kababayan, leche plan X, ay maglagay na lang sila ng vice presidente. Yan ang kanilang siguro dadayain mga kababayan kagaya ni Lenny na ilagay dyan para nang sa gayon kung presidente na si VP Sara, ipapasipa na nila. The same old story na mga kabangagan mga kababayan. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na nila si Senator Bongo na posibleng katandem ni VP Sara Duterte. Panoorin nyo po. Tungkol po sa nalalaman po natin na napakalaking nangyayari about sa control of corruption. Ano po yung korupsyong malala sa ating bansa. Nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Noong mayor pa po ako, una po ako naging mayor 2010. Panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. Corruption mga kababayan, ang issues. At bumalik po ako na una po ako naging public official is 2007. 2007, ano siya? Vice Mayor. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Gloria Arroyo, corruption din mga kababayan. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, President Duterte, ngayon po President Marcos. Marcos na Jr. ang champion sa corruption. Kahit before kay Gloria mga kababayan, ang dami ng issues ng corruption, di ba? Nagsimula nga yan na na noon ang Pilipinas nung panahon ni Marcos Sr. 21 years na umupo sa pwesto, nagkamal ng pera mga kababayan. Champion sa corruption. Pero nung umupo si Da Junior mga kababayan, 3 taon lang, tila tinalo na niya ang record ng kanyang ama sa kurakutan. Andito na tayo sa world stage. Number 3 tayo mga kababayan na sa napakakurakot na bansa sa Southeast Asia. Nalulungkot po ako dahil ang corruption, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yung mga Pilipino. Natagal na. Noong 2007. Ang ini-expect po sana namin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay po bilang presidente ay mabawasan yung corruption. Akala natin gano'n, no? Akala natin na second chance na. Sige, hindi na niya gagawin yung ginawa ng kanyang tatay. Redeem yourself. Redeem your name. Binigyan ng second chance only to know mga kababayan, mas malala pa yung ginawa. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, at syempre sa kaularan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Kabaligtaran. Mas lumala po ang corruption dito sa ating bayan. Akalain nyo mga kababayan, ha? Ang kanyang tatay, 21 years na umupo sa pwesto. Tinalo lang ng Da Junior niya mga kababayan dyan sa sa issue ng corruption. In just 3 years. Umangat na tayo mga kababayan sa pangatlong pinakakurakot sa Southeast Asia. Salamat ngagba, salamat ngagba. Alam na rin ng South Korea mga kababayan, yung leader mismo nagsabi, wag niyong pautangin yan dahil kurakot ang bansang iyan. Ang State Department, US State Department mga kababayan, ay sabi, pervasive, malawakan ang korupsyon sa ating bansa. Nakakahiya. Yung mga kababayan nating mga OFW na mga kababayan, pumupunta sa ibang bansa, hindi na pinapalitan ang perang dolyar na hawak nila dahil ang sabi, Pilipinas galing yan. Nabawasan na rin ang ating mga turista mga kababayan, Diyos ko Lord. Dahil ang sabi nila, ayaw na namin sa Pilipinas dahil unang-una hindi safe.
Pangalawa, mga kurakot. Feeling nila, pagpunta nila dyan mga kababayan sa bansang iyan, na tawag ay Pilipinas, ay kukurakutin, i-scam sila. Yan ang feeling ng mga dayuhan under the Marcos administration mga kababayan. Kawawa. Siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan. Kung dati-rati mga kababayan, no, proud na proud tayo na maging Pilipino na nung panahon ni Tatay Digong, siya ang presidente dahil grabe mataas ang respeto ng mga tao mga kababayan, yung ibang bansa sa atin dahil parang maayos ang pagkakadala ng ating bansa. Ngayon mga kababayan natin Pilipino, pagka nagtatanong na ibang lahi, taga saan ka? Pilipinas, parang yuyuko na lang mga kababayan dahil naa-associate kay Marcos Jr. mga kababayan ng bansa natin. Ganyan ang kahihiyan na dinala ng mga kababayan, kabangagan. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa corruption. Good morning, President. Vice President na lang. Mga media yan mga kababayan ha. Itong ilang mga media na yung mga maliliit lang mga kababayan, mga reporter. Maraming mga pro-Duterte dyan. Ang mga hudas lang naman dyan sa media, yung mga may-ari mga kababayan dahil mayroon silang mga, ewan na natin, mga kasindikatuhan siguro mga kababayan ginagawa. Yan lang naman ang galit sa mga Duterte, yung mga sindikato, kriminal, mga durugista mga kababayan at yung mga feeling alta na minamaliit mga kababayan itong mga Duterte dahil mga taga-probinsya. Ang kasama sa yung interim release ni Tatay Digong, kung saan po ang update? Interim release. Nag-file po ng interim release yung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para suportahan yung kanilang petition for interim release ay sinabit na po nila at na-deny po yung interim release. Dininay na 3 judges ha. Yung ewan lang natin mga kababayan, yung 3 tsaka mga kababayan. Feeling natin bias na bias yung mga buang na yun. Ngayon, ang hakbang naman ng defense team ay motion. Nag-file po sila ng appeal. Tapos, nagsubmit na po sila ng bago pang mga... Ang maganda dyan sa appeal mga kababayan, hindi yung 3 ang magdidesisyon. Mayroong ibang set ng mga judges ng ICC, 5. At yun ang nangyari doon mga kababayan sa pagpapadisqualify kay Karim Khan. Sinabi ng 3 judges initially na, hindi yan disqualified si Karim. Alam na natin. Tapos pagdating sa appeal chamber mga kababayan ng ICC, unanimous, disqualified ka Karim Khan. Ibig sabihin, etong 3 bulok mga kababayan, bias. Supporting documents na nagsasabi na wala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk, sabihin magtatago. Pangalawa po ay magte-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buhay pa sana si Treleling, no? Unang-una sanang na gurgur mga kababayan. Dati pa sana. Nakita na po natin na merong mga investigasyon noon dito sa ating bayan. Nag-investiga si Commission on Human Rights, Leila Lima, nag-investiga ang Senate, pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga testigo. Wala pong nanakot, walang nangyari masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulong Duterte. Kahit nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, di ba? Hinayaan lang nila na mag-imbestiga sila dyan, sina Dilima. In fact, sinasabi nga lagi, kabayaan ng mga tao na magtanong, kabayaan na magbukas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So, wala po sa kanya lahat yun. Wala. Hindi pa nga napatunayan mga kababayan na siya ang gumagawa ng krimen. Pagpapatuloy pa ng paggawa ng krimen. Di ba? So, yun po yung inuulit ng defense team
sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga supporting documents. Good morning, VP. Panagiri of DWIC. Reaction niyo po una, pilit na shift yung investigation dinadala sa flood control projects sa Davao. Plus, second, ano po ba yung mga sistemang ipinatupad at Wala na. Tapos na yan. Nagpunta na sila Vince Dizon at Magalong mga kababayan. Wala silang nakita sa Davao City. Walang flood control na ghost mga kababayan. Zero ghost flood control sa Davao. Wala na silang makuha doon. Pakpan ng pamanaan ng mga Duterte at puro walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects doon sa inyo. And then mga kababayan, di ba? Zero. Wala naman nagreklamo sa Davao City. Kung sa mga, mga kababayan, proyekto. Doon talaga ang inuna nila. Wala silang nakuha. Butata, mga kababayan. Ngayon, ang binibira nila si Bongo na. Si Bongo na napapabalita, mga kababayan, na magiging katandem ni VP Sara sa 2028. Sara Bong. Hindi na bongbong na bangag, ha? Kundi Bongo na, mga kababayan. Bong pa rin. Pero, hindi sila magkaaway, mga kababayan. Ni Sara. Hindi yan tatraydorin ni Bongo, mga kababayan. At hindi sila mag-aaway. Magandang tandem yan, mga kababayan. Sara Duterte, Bongo. Una po kami, hindi na kami nagugulat, no? Na pilit na ininibigit yung flood control corruption kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Kasi sinasabi ko nga noon pa na unang-una, dahil mga kababayan, alam nyo kung bakit tinitira nila si Bongo. Dahil ang punteriya ng mga bangag, mga kababayan, kagaya nung dati, si Tatay Digong, mga kababayan, hindi nila matalo-talo si Tatay Digong sa pagka-presidente. Gayon din, mga kababayan, hindi nila matalo-talo si Sara. Wala na silang pantapat. Ang plano ng mga bangag, ang vice president na lang, mga kababayan, ang kanilang lalagyan ng malakas daw na pambato. Dahil ang balak nila, ipapa-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. At yung vice president nila na ilalagay, yan ang kanilang iuupo. Yan na naman, mga kababayan, ipipilit. Kaya kung si Bongo, mga kababayan, ang pakakabangga nila, delikado. Hindi sila mananalo, mga kababayan. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na nila si Bongo. Ang kanilang plan B, mga kababayan, para sipain si VP Sara Duterte. Kagaya nung dati kay Lutang, mga kababayan. Sige! Lalong magagalit yan si Bongo. Yan si Bongo, hindi pa lang ngayon ng mga kababayan, ha? Hindi pa lang kumikilos, hindi pa lang gumaganti. Paano na kung ma-activate yan? Hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na. Wala na yun. Ubus na! Ang usapin ko ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget. At yung mangyayaring eleksyon sa 2028. Tapos hawak pa nila ang COMELEC, Diyos ko. So kung i-tanpi natin yun, yung ginagawa nilang pag-atake sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Yan na, Ultimately, si Sara ang kanilang target, mga kababayan. Sisiraan nila si Bongo. Dahil i-discourage sila, mga kababayan, na maging vice president. Masira na, hindi natatakbo. Di ba kaya, posible na lang matalo. And then, kanila na ang vice president, papa-impeach nila si VP Sara. Negative reaction. Bangagan! Sige nga, mga guni-guni ninyong mga... Ang dami nyo ng plano, plan A, plan B, plan C, handon, plan X, mga kababayan, plan, ewan lang natin kung anong plan na yan, let's check plan na. Po, ng mga tiga Davao, ang tanong nyo po, wala silang negative reaction. Opo. Wala sila pong negative reaction dahil sa Davao po, transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos after 1 year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod na plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag
sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila na-i-implement at hindi sila na-i-implement. Good morning po, Madam Vice President. Si Binoy yan? Si Robin Padilla yan? Sa latest Pulse Asia survey, Hindi pala. Naalala si Binoy. 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical of the government's anti-graft and corruption campaign. Napalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po ang inyong bakit? Dahil po kasi, unang-una, mabagal yung... Mabagal. Wala pang action hanggang ngayon, mga kababayan, for your information, ha? Wala pang napakulong. Action ng Office of the President sa corruption. At worst, yung prime suspect, mga kababayan, gagawing state witness. Puro lang po Tambalus-lus. salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, Puro ngawa. noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Alam ha, dati pa itong sinabi ni VP Inday, mga kababayan. Wala pong nangyayaring bycam. Dahil pinag-uusapan na lang yun at pinaghahati na kita. Ceremonial na lang, mga kababayan, yung bycam. Kaya nga ang sinasabi nila, sige, i-livestream natin. Hello, yung bycam na, mga kababayan, doon. Kain-kain na lang yan. Made up na yan, mga kababayan. Luto na yan, mga papeles dyan. Ang gagawa nila, okay, perma. Perma na lang, mga kababayan. Pero, ang meeting talaga niyan, mga kababayan, wala. Hindi televised before the bycam itself. Ayun na, nag-usap-usap na yung mga buhaya. Tapos hindi na nila babanggitin, mga kababayan, ng mga crucial na kanilang mga insertion at mga pangungurakot sa publiko. Wala na. Wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi. Wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi ba sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Pupogi pa ba? Wala na, mga kababayan. Si BBM, wala nang pag-asa. Beyond repair, mga kababayan, ang imahe ni Bangang. Palagay ko, gusto nila magpapogi. Nagsabi na, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo! Ko Lord, as if naman, no, hindi siya ang number 1 na dapat sabihan yan. Hindi nila Mahiya ka naman, ngag. na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na ang nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo, sa mga tao. At Ito, no, nakikita nila, ang magsasuffer nito, mga kababayan, no, kawawa din ang susunod na presidente kung si Inday ang mga kababayan, ang susunod na presidente, dahil mamanahin niya ang problemang dinulot ng mga ngagba, mga kababayan. Hindi kaya ni VP Inday ng 6 years yan, mga kababayan. Kaya, kung gusto man lang natin na mayroong diktador dito, si VP Sara na, mga kababayan, gawin nating diktador ito. Kulang ang 6 years. Siya ang nararapat, mga kababayan, na bigyan ng kagaya ni Marcos Sr. Dahil, kagaya ni Tatay Digong, mga kababayan, ang ganda na ng projection ng Pilipinas, and then nagka-COVID. Pero bumalik, mga kababayan, nag-rebound. And then, tapos na rin ang termino ni Tatay Digong, mga kababayan. Sayang. Hindi kaya ng 6 years, mga kababayan. Ito, no, si VP Sara, batang-bata pa, mga kababayan. Kung mayroong charter change, dito na sana sa panahon ni VP Inday. Gusto natin ng ganitong klaseng leader, mga kababayan, na habang buhay, kagaya ng Singapore. Diba? Hindi sila nagpalit. In China, mga kababayan. Once na naglagay ka dyan ng maayos, yan na tuloy-tuloy. Idaan pa rin natin sa eleksyon. Pwedeng mga kababayan, mag-re-elect, mga kababayan, sa presidente. Kung gusto ng tao, di ba? Why not? Coconut. natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon. Oy, VP Sara, siguraduhin mo lang, ha, na ang katandem mo talagang hindi kagaya na Bangag. Huwag si Amy dahil delikado yan. Sana si Bongo nga, mga kababayan. Yan ang ugong-ugong. Sana si Bongo, dahil ang Vice President, mga kababayan, yan ang magiging susunod na presidente. Dahil kapag mga traidor na naman ang ilalagay at magpapalit kay VP Sara, mga kababayan, ipapakulong na naman yan si Sara. Papakulong.
Hahanapan na naman yan. Ngayon pa nga, hindi pa nga presidente mga kababayan. Gusto na lang ipakulong. Kaya advance dapat ang plano. Susunod mo dapat yung sana si Bongo dahil hindi ka tatraidorin yan. Dahil alam natin ang mga ugali ng mga kahudasan dito sa Pilipinas mga kababayan eh. Pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya Nabangag siya. na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga corruption sa loob ng House of Representatives. Oo nga no, hindi masabi-sabi ni Ngagba mga kababayan. Hanggang mahiya naman kayo lang, hindi in-specify. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili Doorstep. niya. Oh. Sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget eh. Pag pumirma ka po ng budget, at sinabi po niya, binasa niya. Oh. Umamin siya mga kababayan. Hindi ko na nakilala itong budget na ito. Pero pinirmahan pa rin mga kababayan. Pwede naman hindi niya yun permahan. Pero ang iniisip ni Bangag mga kababayan, mag-i-eleksyon sa 2025 kung hindi ko ito pipirmahan, hindi ma-release ang mga ayuda. Paano ang bagoong Pilipinas? Ayun, pinirmahan. Andun, yan ang kanyang kasalanan mga kababayan. Kaya hindi niya ma-dissociate ang kanyang sarili mga kababayan. Hindi niya ma-distance dyan sa kurakutan dahil siya mismo ang pumirma sa pinakakurakot na budget in Philippine history, 2025 JAA. Page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang... Sabi niya, binasa ko! Binasa. Ilang ulit pa daw niyang binasa mga kababayan ang ilang thousands yun na pages. Ay, naku, Ngagba, Lord. At all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Pati si Risa Hontiveros, 3 billion insertion. At sabi niya, amendment yan. Kaya mayroong flood control mga kababayan si Risa Virus. Mayroon siyang mga papatayo ng kalsada. Diyos ko Lord. 3 billion ang budget. Samantalang kay Sara mga kababayan, kinaltasan nila. 700 million lang mga kababayan. Mas malaki pa ang budget ng mga senatong at mga kongresista kaysa kay VP Sara. Wala po siyang ginawa. Yun po yung Walang ginawa. ng mga tao. Hinayaan niya, in short. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na namin. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente. Hindi na. Lang kung itutuloy at ipipilit nila Charter yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung... Too late na. Too late for you, Bangag. Siguro, no, kung gusto mong isalba ang iyong, Ngagba, sarili, pag-resign ka na lang. Masasalba mo ang imahe mo. Ng konti. Konti lang naman, mga kababayan. Baka maawa pa sa'yo, ang mga Pilipino. Pero, ibalik ninyo ang ninakaw ninyo. Kami naman ang magsabi niyan. Paghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Baca. Wow, Your Excellency! O sana nga mga kababayan si Sara ng presidente. Maawa tayo sa Pilipinas mga kababayan. Pagdating na 2028, wala. Apulustay lahat ito mga kababayan. So Lord. How do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Kabangagan. Unang-una, sir, nonsense. Hindi ko po alam kung bakit meron pang investigation ang ICI. Kasi napakadali. Dapat case build up na. Ilan po ang confidential, ilang billion ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up. Sila na mismo. Resources. Paano kasi mga kababayan itong Bangag? Unang ginawa nung pag-upo niya mga kababayan, inabolish ang PACC. Presidential Anti-Corruption Commission mga kababayan. Yan sana ang trabaho niyan. Oh Lord, inabolish niya. Ngayon, nag-create ng ICI mga kababayan na walang silbi. Ang Office of the President. At i-file nila yun, diretso.
sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niya magbukas ng ICI, ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, basa ko, sa tingin ko. Gagamitin kasi nila yan mga kababayan para gipitin ang kanilang mga kalaban. Tingnan nyo, ngayon, unang-una si Bongo. Ginagawa niya. Gusto niya magbukas ng ICI, tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon si sa Magalong. ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Railroaded mga kababayan. Bukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. Tingnan nyo ang kabulukan ng ICI mga kababayan. Andun si Tambaluslos, parang star of the show. Ako ang tambalor dito. Parang gagawin pa atang state witness. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento. At ito yung mga panakit butas. Kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, meron lumabas na commission report. So, lokohan, di ba? So, paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Bangag. Bangag na hakbang mga kababayan. Good morning po. Ang bansang tao po ng Energy FM Tagupa. Napanggit kami din ng kanina ombudsman, matanawan natin, may bago tayong ombudsman, pinag-uusapan tungkol sa SALN. SALN? Opo. Sa usaping SALN naman po, hindi ko po alam kung bakit may... Eto na. Sige, ombudsboying. Ikaw muna ang maglabas ng SALN mo. Simula nung 2022 na hindi ka pa gabinet tinibangag. Hanggang ngayon, ilabas mo yan. I-open mo na rin yung bank account sa inyong mga kapamilya. Malay natin kung doon pinasok mga kababayan. Silang orders na, pwede nang kunin ang SALN. Dati pa naman po pwede kunin ang SALN. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng SALN ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang SALN ko sa PCIJ. Ayun. Nakuha naman pala nila ang SALN ni VP Inday, mga kababayan. Philippine Center for Investigative Journalism. Hindi na sa kanila, sa iba pang mga media. So wala silang nakita mga kababayan dahil hindi Kung mayroon silang anomalya, nakuha na ng PCIJ mga kababayan. Alam nyo yung PCIJ. Makakaliwa yung hawak na. Hawak yan ng mga makakaliwa mga kababayan. Pinasabog na sana nila na mayroon silang nakitang anomalya. Wala tayong narinig mga kababayan. Hindi man lang nila binalita na walang anomalya dito sa ni Sara. Hindi nila binalita. Basta pabor kay Duterte mga kababayan, sa mga Duterte. Silent yung mga animal na yan. Lumalabas yung SALN ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng SALN ko. Di ba? Walang nahanap, pati si Trililing mga kababayan. Sa tingin nyo kung may nahanap yon, hindi yun kakahol. Ang asong ulol na yun. Hindi ko alam kung ano yung show nila. Kung dog show. Kung bakit nila pagiging ngayon, pwede nang huli ng tali. Tagal na mo pwede huli yan. Pinag-aaralan ko kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na... Ang kasi nila mga kababayan, gusto nilang itatak sa isipan ng mga tao. Na hindi, binibigay ni Sara ang kanyang SALN, tinatago. Hello! Matagal na nilang hawak daw yun, sabi ni VP Inday. Tapos ngayon, feeling nila mga kababayan na nauuto nila ang tao na ayaw pa rin ibigay ng mga Duterte ang kanilang SALN. Pwede lang po nilang SALN. At sigurado ako meron na naman yung... yan daw una sisilipin ni Boying, no? Motibo. Masaya po namin na ipinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po. 90 years? Of the Vice President.
90 years since natatag mga kababayan ang Office of the Vice President. 90 years pa pala? At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay ang aming pong pagbisita dito. Saan ka pala ngayon, VP Inday? At Our Lady of Panawag. sa misa kanina umaga, alas 6 po na umaga. O in fairness kay VP Inday Sara Duterte mga kababayan na religious ito si VP Inday dahil yung mga yung mga Manawag, yung Our Lady of Piña Francia ata yon sa Tinaleni, pinupuntahan niya mga kababayan, sa Zamboanga din, religious si VP Sara. Ang ganda niyo po in person daw. Yan lang ang masasabi mo, reporter. Sabihin niyo daw yan ka-admiral. Di ba, bigyan siguro ka ng bilyones mga kababayan. Sabihin mo si, Lisa Marcos. Madam, ang ganda niyo in person. 1 billion, akala kasi namin palaka ka. Ano po yung hiniling niyo sa Diyos kayo mas pagsisigla ninyo? Grabe. About your personal life. Personal lang yung question na yan. Ano ang hihiling daw ni Sara sa Diyos mga kababayan? Sa country po, dahil sa nangyayari niyo. Yes, dalawa lang po yung dasal ko kanina. Personal ko, para sa akin, wala. Humiling lang po ako ng magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inuna niya kanyang tatay na kababayan. Niya yung kaso doon sa detention unit at sa ICC. Don't worry, VP Sara. Yan din ang dasal namin at mga milyon-milyong Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. At dinasal ko din po na sana siya ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom. Total freedom. We want total freedom. At yung dasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Mangyayari lang yan kung magre-resign si Ngagva o mawawala na sa pwesto mga kababayan. O after na lang ng 2028. Ganyan. Ang mga bangag mga kababayan, ay nako, yung balita mga kababayan, dahil di ba ang nagsasalita yung mga mga retired na mga personnel sa AFP at PNP. Tinitreat mga kababayan at tatanggalan ng pension. Go Lord, para tumahimik. Ay nako, bangag. Okay, that's it ma'am for the questions. Yay! Salamat na tayo. Yun lang. Maraming salamat. Yun lang mga tanong nyo. Sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, unang-una ay congratulations sa inyo dahil hindi kayo natulog para lang mag-pilgrimage papunta dito sa pilgrimage sila. Pangasinan at para magsimba ng alas 6 na umaga. At pangalawa, huwag niyo kalimutan yung homily ni Father kanina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi baka natulog na kayo sa misa. Hindi kayo natulog sa biyahe, natulog kayo sa misa. Anong sabi ni Father? Discipleship. At what about discipleship? We can be a disciple even without any resources. Pwede tayo maging disipulo kahit walang datong na kababayan. Wala tayong kapangyarihan. We can be disciples by ourselves. Yung message ng Diyos. Ang lang doon is, ang messenger lang si Father. Pero yun ay galing sa Biblia. At ang pangatlo ay, mag-ingat kayo bangag. Pag-uwi. Huwag kayong tumiretso ng Baguio. Sabi ni Mayor, 1 hour and 30 minutes na lang daw galing dito ang Baguio. So huwag kayong tumiretso doon. Bumalik kayo na Let's go! Mandaluyong. Kasi wala sa itinerary ninyo ngayong araw na ito
Baguio, ibang pilgrimage yun. Sa susunod na pilgrimage na yun. Masaya ako na nakasama ko kayong lahat ngayon. Ang kasama namin sa Central Office, sa Mandaluyong, mga kasamahan namin sa Satellite Office dito sa Pangasinan. At ang ating mga kaibigan dito sa Manaoag, sa Dagupan, nandito po si Mayor, nandito si Barangay Laping, nandito si Brian Lin, si Ma'am Cecil, at sa inyo po, mga kasamahan namin sa media. Maraming salamat po. Thank you, BP Inday. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.